Sa Department of Public Works and Highways o DPWH nanggagaling ang pagtukoy at prioritization ng flood control projects. Kaya itinanggi ni House Deputy Majority Leader at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na siya ang proponent ng mga proyekto kontra baha sa kanilang probinsya. Ginawa nito ang pahayag matapos ang privilege speech ni Senator Panfilo Ping Lacson kung saan binanggit ang umano'y palyadong flood control projects sa Baco at Nauhan Oriental Mindoro na pinondohan umano sa pamamagitan ng congressional insertions. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions, ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan Oriental Mindoro, Aguila congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. But what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Hindi ako nagparista niyan. Wala tayong papel sa paglilista ng mga proyektong yan. Sabi ko nga, ang tunay na sistema dyan ay dumarating sa Kongreso ang NEP, nakalista na ang mga flood control projects na yan, kung saang lugar at kung anong amount. At ang implementor niyan ay walang iba kundi ang regional office ng DPWH. Never ako nagpalagay ng mukha ko at saka pangalan ko sa mga proyekto ng gobyerno. Bukod dito, iginiit ng kongresistang hindi questionable ang paglagay ng pondo para sa flood control projects sa probinsya dahil bahain ito. Gayunman ang hindi anya rasonable ay ang hindi maayos na pagpapatupad ng mga proyekto. Dahilan para sulatan na nito mismo si DPWH Secretary Manuel Bonoan noong July 31, 2024 dahil sa mga pumalyang proyekto sa Nauhan. Mariin din itong sinabing wala siyang kaugnayan sa sino mang contractor ng proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Hindi po questionable yung naglagay ng pondo sa flood control kasi kailangan namin yan. Ang questionable yung implementation ng DPWH kasi may nasira. Yung mga kontratista ay wala isang taga Mindoro doon, wala tayong kilala ron, at wala tayong nakausap ng mga kontraktor na ganyan, wala tayong connection doon. Nauunawaan naman ni Congressman Panaligan ang layunin ni Senator Lacson bagamat naniniwala itong unfair na madawit ang kanyang pangalan sa alegasyon ng katiwalian. Handa rin umano siyang magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya sa House of Representatives o kahit mismo kay Senador Lacson kung nanaisin ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.